Hello po, good morning, good afternoon po, good evening. Good evening po sa inyong lahat. Nandito naman po tayo sa ating YouTube channel po. Magandang gabi po sa inyong lahat mga ka-DDAs, vlogger, DDAs supporter. Mag-reaction video lang po tayo sa pangyayari sa ating bansang Pilipinas. Kailangan po natin tumutok at alamin po ang katotohanan po. Ayan, bilang vlogger, suporta sa mga Duterte, huwag po tayo magsawa magsuporta hanggang dulo po. At hantayin po natin ang pagdating ng kanyang pagtakbo sa 2028 bilang presidente. Suportahan po natin hanggang dulo si Inday Sara, mas lalo na po yung tatay niya na sa dahig. Sama-sama po tayo magsuporta. Suportahan po natin ngayon po yung nangyayari sa impeachment ni Bibi Sara. Nagkagulo na po sila. Pinipilit po talaga si Bibi Sara i-impeach na wala namang labag sa batas po. Kasi doon pa lang po, kung gusto talaga nila i-impeach sa House, ipadala na po nila sa sa Senate po para doon imbestigahan ng maayos. Kasi kaya hindi umatin sa hearing si Bibi Sara po, mga ka-subscriber, kasi po ayaw niya fishing expedition, kasi ang gawa po kasi nila fishing expedition. Nangangalat po sila kasi wala po silang basihan, wala po silang sapat na ebidensya. Gusto nila po talaga na magdinig sa hearing si BP Sara, pero hindi naman po pwede. Kaya nga may batas po tayo na sinusunod, na hindi siya talaga sumunod sa kanila sa House level. Kasi kung gusto nila doon sa mataas, sa Senate inquire po sila magbanggaan sa mga ebidensya nila. Kasi maano po magamit sa walang kakwenta-kwenta. Kaya gumamit sila ng paraan, yung ginamit yung AMLAC po. Kasi kahit sa House ka po, mahirap po yan na ipakita yung mga ari-arian mo sa AMLAC. Doon po yun sa Senate dapat ang gagawa noon. Sa Senate ang magpasugpina sa AMLAC. Kaya sila sa House, wala kasi silang jurisdiction magawa yan. Kaya nga po ang batas nila, gusto nila ibendalo. Gusto nila sila kaagad ang masusunod. Kaya yung president ng AMLAC noon po, hindi nila mautusan kasi labag po yan sa batas. Kasi po alam mo, kung ikaw man abogado, oo, alam po yan kasi mga abogado po yun Kung ikaw may alam doon, sumunod ka na lang kung ano ang batas. Kaya huwag mong sundin yung mga ibang congressman, na mas lalo na yung judge doon sa House of Representatives. Parang lang nila, utusan kita ngayon sumunod, kapag hindi ka susunod ipapakontempt kita. Ganun po yan sila, nananakot pero hindi naman po yan sa kanila po, hindi trabaho po nila yun. Iba yung trabaho nila, yung lang po ng batas. Kaya syempre po si BP Sara at ang kanyang asawa, yung yung dinamay sa ganyang anggulo, samantalang yung asawa ni BP Sara private citizens na walang pwesto sa government, dinamay pati ang kanyang salin, sinama na rin. Pwede ba yan po? Alam natin po, kahit hindi ka nag-aral ng batas,
Alam mo po yun, kung sino lang po yung impeachable officer, yun lang po. Kung sino po yung ano po nyo, yung impeachable officer, kung 2022 lang siya na vice president, doon lang pati sa pagka-mayor niya sinasama po doon yung salin po nila. Hindi naman po pwede yun kasi ano po yan, hindi naman siya impeachable officer noong mayor pa lang po siya. Sinama pati private citizens, yung si Mr. Carpio sinama po, kaya naghain po sila ng ano sa ano yung prosecutor, yung nag-file ng demanda kasi po alam niyo kung hindi talaga pababayaan po yan sila po, hindi yan siya titigil. Kaya mas maganda talaga noon, unahan mo na lang talaga sila. Kasi katulad noong yung si Tatay Digong nasa dahig, 'di ba? Kampante lang si Tatay Digong, yung pala minaobra na pala ni Trillanes or sino mga doon. Kasi alam naman po natin si Trillanes talaga ang doon, may utak kasi daw parang nandito yung mga ICC noon, siya ang nag-entertain. Sabi naman po yan ng 18 Marines Malay naman natin kasi nakikita naman natin sa social media yun Mismo ang 18 Marines talaga ang nagsasabi, nagkukwento, naglalahat. Bagkus hindi pa nila pinapaniwalaan. Diba? Saan po tayo doon lulugar po sa ganyang usapan na yan? Kaya po kawawa lang po talaga ang mga Duterte, inaatake po nila. Hindi na po pwede yan, dapat pababayaan. Kaya nasa dahig si Tatay Digong kasi kampante lang sila na yun pala pinagtatrabaho na pala nila, 'di ba? Dapat dito sa Korte ng Pilipinas imbestigahan. May tayo dito batas sa Pilipinas ba't nandoon sa dahig, 'di ba? Kamo sila hindi kasi umuobra dito sa sa Pilipinas. Dinadaan nila sa ibang korte. Hayaan po natin mga ka-subscriber kasi mangingimbabaw talaga yung kabutihan. Ang masama talaga hindi po yan talaga. Talaga yan, matatalo talaga yung masasama doon. Ang kabutihan talaga nangingimbabaw talaga. Ayan po, ngayong araw na ito, Lunes, nagsampa sila ng kaso kasi siyempre po yan, kasiraan niya ng mga Duterte bali sa asawa ni BP Sara kasi parati na lang siya inaatake, dinudurobo ng mga kalaban po niya. Alam mo, sa posisyon ngayon talaga, kung ka sa posisyon mo, ay si BP Sara naman talaga nagtrabaho lang niya ng tapat Kung sino po yung tapat na nagtrabaho, yun pa yung pinaparatangan, di ba? Nakakasama po ng loob. Kaya po sila na nga nito ang nagsamsam ng kaba ng bayan sa ating bansang Pilipinas. Nakikita naman natin sa 18 Marines, di ba? Hindi pa rin naimbestigahan. Tuloy sila po ang kinasuhan, di ba? Kaiiba ng batas ng Pilipinas, no? Kasi kapag nandito pa yan sila pa ang namumuno, kung talaga nila hawak.
hawak nila ang kapangyarihan. Pero po ang magdesisyon naman po noon, ang kakampi po nila ni BP Sara, Supreme Court naman po. Kasi kataas-taasang hukuman po yan eh. Wala na sino po doon ang makakatalo. Kasi huling arbiter po yan. Ayan po yung pakinggan po natin yung ano ni Mans Carpio, yung ano niya, yung Kulit ng mga media, ang mga hubog may abogado nga. ito po, mag-credit po tayo kay Bistac Philippines po. Mag-reaction video lang po tayo. Itong mga media sa Pilipinas, mga basura talaga, mga bayaran ni Bang eh. Ito, pakinggan po natin po. Para magsawa kayo sa katanong sa magaling na abogado ni Mans Carpio. Danaw po apelido nito, matapang din. Kailangan namin ay isang criminal case po dahil sa paglabag ng Section 8A RA 9160 na namindihan ng RA 11521. Ang sinasabi po sa batas ay bawal po na isiwalat ng AMLAC kahit anong informasyon na nalakap nila sa mga bangko. So yun po yung sinasandigan namin, yung Section 8A po ng RA 9160. Sir, ano ba ang Congress na the power daw ang Congress at subpoena power? Teka lang. So, kung babasahin po natin yung batas na yon, na-amendahan siya noong 2021, RA 11521. Inamendahan ng RA 9160. So, 2021 po, yung batas na yan, pinatupad po ng Kongreso, di ba? So, ang batas, bago maging batas, pinag-uusapan, di ba, sa House, sa Senado. So, kung meron silang gustong exception doon sa batas na yon, dapat nilagay nila. Ang Section 8A po ay malinaw. Nasabi ron, the AMLAC and its secretariat shall not in any way disclose any information in any manner. So, anong ibig sabihin ng in any manner? Sa kahit na anong pamaraan, hindi pwedeng maglabas ng informasyon ang AMLAC. So, kung gusto nilang may exception doon, dapat Kongreso mismo nagsabi na except number A, except number 2. Wala eh. Basahin po natin, Section 8A, at ang buong AMLA na batas, wala pong exception. Attorney, bakit kasama sa mga sinampahan ng reklamo yung mga kongresista mula sa liberal at bayan? Hindi naman dahil sa liberal or bayan sila, dahil kung makikita po natin ang nangyari sa Kongreso, sa House Committee on Justice, sila po yung nag-udyok sa ilabas. Di ba sila yung nag-motion, sila yung nag-second motion, at pinirmahan yung subpoena. Na dahil dun sa pinirmahan nilang subpoena, nilabas naman ng AMLAC. So, yun po yung kaso namin. Kung sino man po ang lahat nung may kinalaman sa paglalabas ng mga informasyon daw tungkol daw sa mga transaction na ito, ay dapat managot. Yun lang naman ang sinasabi ng aming kliyente sa Atty. Carpio. Kung ano sinasabi sa batas, dapat sundin natin. Kung nilabag mo, ano gagawin mo pag nilabag? Di ba? Kasuhan ang kaso. Ito na po yun. Teka. Ano po yun? Do you maintain na wala pong wrongdoing doon sa 6.7 billion na account po ni Sir Manasseh? Ay, ang kaso namin na sinampa rito, hindi po ang issue ron yung totoo o hindi. Diba? Ang sinampa namin kaso ay tama ba na ginawa ng AMLAC na magpalabas daw ng mga transaction reports. Diba? Ngayon, kung sinasabing totoo o hindi po dito sa fiscal na dapat nasagutin yon. Siguro baka dapat sa impeachment court. Diba? Hindi naman po parte ng impeachment si Atty. Carpio. Pilit po siya na madawit sa impeachment na pribadong individual. Diba? Hindi naman porket may akusasyon ka o meron kang hinanaing sa isang tao, pwede ka nang gumawa ng labag sa batas. Pwede ka nang gumawa ng illegal. Diba? Para saan pa mga batas natin na pinasa ng Kongreso mismo kung hindi natin tutuparin, kung hindi natin susundin. Diba? Hindi ba parang awkward, diba? Mambabatas ka, pero hindi mo sinusunod ang batas. Exactly. Permission ba sunod sa billions of pesos sa nalaman ng bank? Ang problema kasi hindi naman kami binigyan ng kopya nung sinasabi ng AMLAC. Kayo ba binigyan?
nakita nyo ba yung mga galing sa bangko na reports? Diba? Kasi kung kami magkokomento, dapat makita namin kung ano ba yung sinasabi ng bangko. Hindi yung sinasabi lang ng AMLAC. Diba? Kasi parang sinasabi nito ganito, sinasabi nito ganito. Parang mahirap yata mag-comment sa isang bagay na hindi mo naman ikaw mismo nakita. Diba? Pero pag nakita namin yan, sa tamang panahon, tamang paraan, aming sasagutin. Sir, walang consent. Walang consent. Oh, walang consent. In fact, sumunod pa nga kami sa AMLAC April 16 bago maglabas ng subpoena na sinasabi namin, AMLAC, bawal yan ha, ang sinasabing magpalabas ka ng informasyon. So, nagparating kami sa AMLAC na binabalaan sila, pero ganun pa rin, walang nangyari. Sir, reaction lang, sabi ni Senator Laila De Lima, hindi daw covered ng prohibitions ng bank secrecy law ang impeachment. Kasi ang Bank Secrecy Law, di ba, RA 1405. 1955 pa yan na batas. May exceptions nga doon, sinasabi niya, di ba? Pero itong sinasabi naming batas na kanilang nilabag, 2021 na batas. Hindi. Bagong batas to ng AMLA. Itong batas na to, ang nag-create sa AMLA. So, dahil nga meron silang maraming kapangyarihan, minabuti ng Kongreso na bigyan din ng limitasyon. Diba? Kasi sabi nga sa Spider-Man, diba? With great powers comes great responsibility. Diba? So, kung meron kang ganung power, meron din mga limitasyon ng Kongreso. At ang limitasyon na iyon, ang AMLA, hindi sila pwedeng basa-basa lang magpalabas ng mga informasyon. So, in any manner nga, basahin yung Section 8A. Tatlong kaso po ito ha. Anti-Money Laundering Act sa Republic Act 9160 Section 8A. Yun po yun. At Bank Secrecy Law at Data Privacy Act. Tuloy lang po natin si Sir. Sir, kahit mag-proceed ito sa Senado na tatayong impeachment court, they're saying na hindi rin ito allowed na ilabas yung mga bank transactions and bank records ng Sir Carter. Hindi, ang sinasabi namin, yung AMLA, bawal maglabas ang AMLA ng kahit anong informasyon. Ngayon, kung gusto lang usisahin yung mga bank reports, bank information, meron namang paraan sa batas. Diba? Pero ang sinasabi namin, yung AMLA mismo, hindi pwede maglabas ng kahit anumang informasyon na nakuha nila galing sa mga bangko. Ngayon, nasa batas naman kung paano legal na paraan para kumuha ng bank information. Nasa batas din naman yon. Pero ang sinasabi lang namin, AMLA mismo, ang Kongreso mismo nagsasabi, bawal ka AMLA. Bawal ka maglabas ng kahit anong informasyon. Sir, for the record po, hindi po tayo maglalabas din ng yung AMLA report sa Senate na sa impeachment court. Hindi naman kami pwede maglabas eh. Kasi ang AMLA, siya ang dapat na maglabas ng informasyon. Diba? Ang AMLA kasi, kung titignan yung batas, ang AMLA ay ginawa para sa money laundering. Diba? Para siya mag-imbestiga ng mga money laundering acts. Ngayon, hindi mo po pwede namang gawin na wala ka namang money laundering na fina-file tapos pagsisiwalat ka ng mga informasyon. Yun ang pinapahintulot na ayaw ng batas. Ang sinasabi ng batas, bawal yan, pwede kang makulong 8 years. Okay? Kaya, kung susundin natin ang batas, wala sanang problema. Sana to eh. Diba? Kumuha silang bank inquiry order. Nasa batas naman yan. Pwede silang mag-apply sa CA. Diba? E di, kung sundin natin ang batas, wala namang maagrabyado. Sir, is it correct to say na you neither admit nor deny the financial disclosures dun sa nilabas ng AMLA during the Kaya una sinasabi ko nga, paano namin madi-deny o ma-admit yung mga sinasabing transaction kung hindi naman kami binigyan ng kopya nung AMLAC at hindi naman namin kami binibigyan ng kopya ng mga reports kung saan galing ang summary ng AMLAC. Pero in my sa pag-uusap namin ni Atty. Carpio, he vehemently denies having 6 billion ba yun o 3 billion? He vehemently denies that. Pero sir, wouldn't it be prudent for the Vice President and her camp as well, including if it's possible, to answer those charges in the House impeachment hearing? Ayokong pangunahan ng mga abogado ni VP Sara, no? Kasi meron siyang sariling abogado. Pero sa parte ni Atty. Carpio, dahil nga pribadong individual naman siya, napilit na sinasama sa impeachment, hindi kami po parte ng impeachment proceeding. Correct. Diba? Hindi namin kailangan na sagutin ang mga sinasabi nila Atty. De Lima,
sila Congressman Luistro, di ba? Kasi hindi naman kami parte ng impeachment proceeding eh. Kaya kami nagtataka, bakit pilit na sinasama kami sa impeachment General proceeding? Di ba? 2006 hanggang 2025. Di ba? Yun ang covered ng subpoena. 20 years. Di ba? Hindi naman siya politiko, si Atty. Carpio. Di ba? So kayo kung nasa lugar niya, kayo na simpleng tao lang, di ba? Bigla na lang lumabas ang kaluluwa nyo, di ba? Since birth, hindi ba kayo ahalma? Kasi may batas naman na bawal. Pero sir, yung allegation na tumanggap ang pamilya ng bisin ng pera mula kay Samuel Uy, alam ba yon ni Atty. Carpio? Does he have a knowledge kung may mga ganong pagpasok ng pera, ng deposits? Unang-una, sinasabi ko nga, I think Atty. Carpio will not be in a position to answer those questions. Kasi nga, hindi naman siya parte ng impeachment proceeding at unang-una, sinasabi, transaction yun ni VP Sara, allegedly. Diba? So I think the lawyers of VP Sara can adequately answer that. And I think they have, no? They have denied it through Attorney Michael Powa. I think na-monitor nyo naman yun, yung mga statements ni Attorney Mike Powa at yung mga abogado nila kay Fortune Narbasa. Sir, ano yun? Si VP Sara lang ang may hawak ng bank accounts na yun. Walang ginagalaw doon si Atty. Carpio. Yung nga, hindi nga rin namin masabi nga kasi una-una sabi ko nga, maraming mga accounts, iba-iba naman ang accounts, di ba? Lahat naman siguro tayo, iba-ibang accounts, hindi lang isa. So, hanggat sinasabi ng AMLAC na mabigyan kami ng kopya kung saan nanggaling ang mga sinasabi nilang mga summary of transactions, di ba? Mahirap mag-speculate, di ba? Hindi pwede mag-speculate sa isang bagay na hindi mo naman alam kung ano talaga yung specific transaction na sinasabi nila. I think that should be properly addressed by the lawyers of VP Sara, no? Ang bobo-bobo ng mga inayupak. Nayari kayo tuloy. Oy, Day, tangina mong pangit mo. Alam mo, sir, ibig sabihin, hindi ginagalaw yung bank account ni yung Day Sara, ni Man Scarpio. Tangina mo talaga naman, oh. Grabing mga katanungan na yan. Ang mga ubo, nandyan yung abogado ni Man Scarpio para po sa kaso labang kay Dilima, Jokno, Persitabi, BSP at AMLAC. Dapat doon kayo nagpokus sa tanong. Bakit nagtanong kayo ng pangina? Oo nga, yari tuloy kayo. Yan na yung sinasabi na phishing expedition. Yari kayo. Abangan na lang natin po. Hanggang dito na lang ang video natin. Maraming salamat po mga kasubscriber. Bago ang lahat, mag-subscribe mo na kayo sa aking YouTube channel. At i-share po ninyo. Mag-like, mag-comments. Maraming salamat. Bye-bye. Bye-bye po.